Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan dito ang prediction ng isang kilalang trader dito kay Bitcoin. Kung saan ay ayon po sa kanyang analysis ay itong si Bitcoin daw po ay posible daw po niyang akyatin ang presyong $200,000 bago ang magaganap na Bitcoin halving event. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, bago po tayo magpatuloy ay bigyan po natin ng linaw yung mga bago pa lamang dito sa mundo ng cryptocurrency. Yung mga lalong-lalo na yung mga nag-uumpisa pa lamang dito. Ayan, kung pag sinabi po natin Bitcoin halving ay isa po itong nagaganap na bull cycle or catalyst. Yan, hindi naman po laging bas kasi kung pag may nagaganap na Bitcoin halving ay ang dulot po nito ay isang bullish market rally or nagkakaroon na po ng bull run. Yan, umaangat po ang presyo ni Bitcoin kung sakada nagkakaroon po ng Bitcoin halving. Ngayon, yung Bitcoin halving na ito ay ito po yung mga nakukuhang reward ng mga minero. Yan, kasi si Bitcoin ay tinatawag po siyang proof of work. Ayan, kung saan ay para gumana yung kanyang network ay kailangan po ng mga minero, yung mga miners. Yan po yung mga nagmimina. Sila po yung nagpapatakbo ng mga mining equipments or mining rigs. Yan, at sila po yung nagproproseso sa mga nagaganap na transactions dito kay Bitcoin. Kung wala po sila ay hindi po mapoproseso yung mga transactions. Hindi po tayo makakapag-send ng tsaka makaka-receive ng mga Bitcoin. Yan. Kaya mahalaga po ang mga minero. Ngayon, yung mga minero na ito ay meron po silang nakukuha ng mga reward. Yan, sila po yung tumatanggap sa transaction fee. Yan, sa kanila napupunta yung mga binabayad nating transaction fee para makapag-send at saka para makapag-send ng ating mga Bitcoin sa ibang mga addresses or sa mga recipients. Ngayon ay kung pag magkakaroon po ng Bitcoin halving ay mahahati po yung kanilang nakukuha na reward. Ayan. Sa kada magkakaroon po ng Bitcoin halving ay nakahati po yung kanilang reward. Ibig sabihin ay liliit po yung kanilang kita. At ngayon kung pag liliit po yung kanilang kita ay ang impact po nito sa market price ni Bitcoin ay aangat po yung kanyang market price kasi kukulangin na po yung supply. Ayan. Hindi na po gaanong malaki yung nailalabas na supply kasi yun nga, medyo konti na lamang yung mailalabas yung mga namimina ng mga minero. Kaya ang dulot po niyan ay tataas yung demand kasi liliit yung supply. Kaya yan po ang impact ng Bitcoin halving. Ngayon ay sabi po ng isang trader dito na kapag bago po maganap ang Bitcoin halving ay aakyatin na ni Bitcoin ang presyong $200,000. Kasi yan, alam na po lahat ng mga investors yan, traders. Yan, basic knowledge po ito. Yung Bitcoin halving na ito. Napatunayan na po yan sa historical data ni Bitcoin. Sa kada pagsapit po or may paparating po na Bitcoin halving ay talagang sumasabog ang market price ni Bitcoin. Yan, nakakailang beses na po tayong ganyan yung nangyari sa Bitcoin sa presyo ni Bitcoin sa kada pagsabit ng Bitcoin halving. Kaya ngayon kapag paparating na or papalapit na ang Bitcoin halving ay marami na pong nag-a-accumulate ng mga investors ng Bitcoin. At dahil dyan ay tumataas yung demand at tataas yung market price ni Bitcoin bago pa lamang maganap ang Bitcoin halving. Kaya ayan, asahan natin na habang papalapit yung magaganap na Bitcoin halving ay pataas naman pataas yung market price ni Bitcoin. Kaya ayan po ang base sa mga theory, ayan, theoretical analysis ng mga market experts.
Kaya yan, sa mga hindi po nakakaalam ay April po 2024 ang Bitcoin halving na inaabangan ng lahat sa taong ito. Kaya ayan, tuloy natin ang laman ng balita na ito. Trader predicting seismic 200,000 Bitcoin price tag before the next halving. Kaya ayan po yung prediction ng isang trader dito kay Bitcoin. $200,000 po ang aakyatin ni Bitcoin bago pa man magkaroon ng Bitcoin halving. Kasi yung ibang mga experts ay yung kanilang prediction ay sasabog lamang ang market price ni Bitcoin kapag kapag natapos na or nagkaroon na ng Bitcoin halving. Yan. Trader Gert Van Lagen has put forward a bold prediction that Bitcoin could climb to a head-spinning $200,000 before the network's next halving event. Kaya yan po yung trader po na naglabas ng kanyang bold prediction na ito ay walang iba kundi si Gert Van Lagen. Ayan. Makakilala po ninyo siya. Citing the Elliott wave theory as the backbone of his prediction, Van Lagen's forecast hinges on a critical support level at $31.8 thousand, deep below that, and it is back to the drawing board. Kaya yan, siya po ay gumagamit ng strategy na tinatawag po nating Elliott wave theory. Yan, ito raw po yung parang pinakabasihan niya sa kanyang inilabas na prediction na ito. Amid a sea of market speculators and analysts, Bitcoin is currently trading at somewhat modest $42,396.33, a notch up by 1.1%. Kaya ayan, sa ngayon ay sa kasalukuyan ay naglalaro po ang presyo ni Bitcoin dito sa $42,396.33. Major spike before halving. Ayan, yan po yung tanong. Kasi yan, magkakaroon nga ba talaga ng isang spike or matinding pag-angat or yung mabilisang pag-akyat itong presyo ni Bitcoin bago maganap ang halving? Kasi marami kasing mga market analysts, yan ngayon sinabi ko kanina na syempre yung mga gustong kumita dito sa pag-angat ni Bitcoin, dulot po ng Bitcoin halving ay syempre nag-accumulate na sila bago pa lamang maganap ang Bitcoin halving, at yan po yung parang isa sa mga magiging dahilan kung bakit posible pong magkaroon ng isang major spike itong si Bitcoin dulot ng kanyang demand bago ang halving nito. The chart attached to Van Lagen's prediction showcases a classic Elliott wave sequence, which posits the market's move in predictable, repetitive cycles influenced by investor psychology. Kaya yan, investor psychology. Yan ang talagang yan po yung hindi kaya ng mga trading bots, yung mga wala sa mga trading bots. Yung psychology, yung emotion. Yan, hindi po nila kayang basahin yung market sentiments. Yan, kung ano nga ba yung emotional, yung parang nararamdaman ng market. Kaya yan, dapat ay yung pinakamagandang prediction talaga yung pagsasamahin natin yung technical at saka yung psychology. These cycles are composed of a 5-wave trend followed by 3 corrective periods. Kaya yan po yung kanyang ginagamit na Elliott wave. Elliott wave count parabolic move to $200,000 before halving. Ito po yung kanyang chart. Yan, kita na po natin na 1, 2, 3, 4, 5. Ganyan lamang po yung Elliott wave. Yan, sa kada pagsapit po ng ayan, ito po yung kanyang prediction dito. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Kaya yung sa 1 ay aakyat po siya. Sa 2 ay madalas ay babagsak po siya. Sa 3 ay aangat din po siya. Sa 4 ay babagsak. Sa 5 ay aakyat po siya. Kaya ganyan lamang po yung Elliott wave theory na ito. Kaya ayan, ayon po rito ay nandito po tayo sa ika-4 na wave. Kaya yan, mukhang yung mabubuo po ngayon sa mga susunod na araw ay yung Elliott wave na 5. Kaya yan, sasabog daw po siya. Papunta po siya, ayan, aakyat po siya sa mga 83,269.49. Yan, tapos babagsak ulit. Yan, para sa kanyang dito ulit sa umpisa. Ayan. Para muling buuin ang kanyang panibagong Elliott wave
At ayan, aakyat po ulit siya sa wave 1. Ayan, babagsak sa wave 2. Ayan, wave 3 at saka dito sa wave 5 ay dito na po niya makakamit yung kanyang price target na $200,000. Ayan, simple lamang po yung Elliott wave na yan. According to Van Lagen's analysis, Bitcoin has embarked on a parabolic journey, currently in its fifth and final wave, pointing toward a $200,000. Kaya ayan, ayon po kay Ginoong Van Lagen, ay si Bitcoin ay nag-umpisa na sa kanyang paglalakbay patungo sa kanyang parabolic na journey. Kapag sinabi po nating parabolic journey, ay yung katulad po nito. Ayan, kitang-kita naman natin yung kulay itim na linya na ito na nag-curve ng curve ito pataas, tinawag pong parabolic curve. The bullish trend supported by theory suggests an aggressive accumulation phase by investor ahead of the halving. Kaya yan na nga yung sinabi ko kanina, isang agresibo na pag-a-accumulate ng amount ng Bitcoin mula sa mga investor bago ang halving. Kasi marami po talaga yung psychology po rito ay yung mga investors ay iniisip po nila na kikita sila ng malaki pagkatapos ng Bitcoin halving. Kaya ngayon ay habang paparating yung Bitcoin halving ay agresibo na po sila sa pag-accumulate nito. However, the Elliott wave theory should be approached with a healthy dose of skepticism. Its main critique lies in its subjectivity. Different traders can interpret the patterns differently, which can lead to varying predictions that may not necessarily be accurate. Kaya yan, ngayon ay yung Elliott wave theory na ito ni Ginoong Van Lagen ay dapat ay hindi po natin ito gaanong pagkatiwalaan, kasi posible pong hindi mangyari ito. Ayan, kailangan din po nating gamitan ito ng ibang mga indicators. Ayan, habang mas maraming mga indicators ang nagkakatugma ay mas maganda po talaga. Kasi malay natin yung ibang mga indicators ay hindi sang-ayon dito. Ayan, sa prediction ng Elliott wave theory na ito, o sa ipinapakita ng Elliott wave theory na ito. Kaya ayan, sabi nga ng mga expert ay wag tayong mag-rely sa iisang indicator lamang. Ayan, dapat ay gumamit po tayo ng mas maraming mga indicator para i-confirm. Ayan, kasi kung mas maraming mga indicator ang nagkakatugma ay mas maganda po talaga yung kanyang accuracy. Big names still bullish. After Bitcoin wobbled below the $42,000 mark recently, market participants are seemingly becoming less greedy. The recent introduction and subsequent cooling off of Bitcoin ETF have been a wild ride, with a spike to $49,000 followed by a dip as traders took profits. Kaya yan po yung mga nangyari, naging impact ng approval ng Bitcoin ETF. Yan, at sa tingin ko ay natutukan naman po natin siguro lahat dito yung naganap na approval ng Bitcoin ETF. Kung saan ay inakala po natin na ito ay sasabog. At yan nga, nung nagkaroon ito ng approval, ay umakyat po ito. Nagkaroon po ito ng spike patungo sa presyong $49,000. Pero ang hindi po inaasahan ng lahat ay tinake opportunity po pala ito ng mga traders at saka investors na mag-take profit. Kaya yan, nung umangat po siya sa ganito kung kataas na presyo, $49,000, ay marami na palang nagbentahan dito. Kaya nabigo si Bitcoin na umangat ng kanyang presyo at bumagsak po siya. Ayan, kasunod ng kanyang spike patungo sa presyong ito. But not everyone is looking to cash out. Big names are still in the ring, with Anthony Scaramucci throwing a punchy prediction that Bitcoin's price will not just reclaim its peak but soar past it by the end of the next year. Yan. Pero hindi naman daw po lahat ng mga malalaking mga investors, mga traders ay nag-take profit. Ayan, nung nagkaroon ng approval ang spot Bitcoin ETF, sapagkat meron din pong mga kilalang tao, yan, big names na katulad po ni Anthony Scaramucci ang nagsasabi na hindi hanggang dito lamang yung aakyatin ni Bitcoin. Ayan, ayon sa kanya ay malalampasan pa niya yung kanyang previous all-time high. Kaya yan po ang pananaw dito ni Ginoong Anthony Scaramucci.
Kaya yan pong muli yung prediction ni Van Lagan dito gamit ang kanyang Elliott wave theory na ito. Ayan. Mukhang base po rito sa kanyang Elliott wave theory na ito ay magagawa daw pong akyatin ni Bitcoin ang presyong $200,000 bago pa maganap ang inaabangan po nating Bitcoin halving event. Kaya yan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.